Samantala, antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, mahigit 1,000 na magsasaka sa bayan ng Lingayen, Pangasinan, natanggap na ang kanilang Financial Assistance Intervention Monitoring Card mula sa Department of Agriculture. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. Inmabot at 1,100 bilang naman nagtanom na pagay at bali na linggayen sa kaawat lalamat na ayuda ng Lapo Department of Agriculture. Ayat kasumpalan niya ginawa sa panitar na Rice Farmers Financial Assistance Intervention Monitoring Card ya dinauluan na Bitlan Departamento kay iba Sulingayen Municipal Agriculture Office. Sa Bitlan Intervention Monitoring Card at walay kargatulan ayuda yan ang Lapo Department of Agriculture yamang kantidad na 5,000 pesos. Inbaga na LGU Lingayen yasay interya card at saray dumaralos na balay at multipurpose yan nayari na usar bilang identification tan transactional card yapan kargaan na are cash assistance yaman Lapo at Department of Agriculture. Unong sabit na opisina sa intervention monitoring card at usaran ang piyan mas marakap sa proseso na panagitan na ayuda para at saray benepisyaryo. Katakap tuya ng pasalamat si Lingayen Vice Mayor Mac Dexter Malikdam, judge ngaran ng Mayor Leopoldo Batawil, tan buo ng LGU at DA lapod tuloy-tuloy yapan itan na tulong at saray kabaluyan dan dumaralos tan managsigay. Malalapod RP Dagupan, Shaxi Ruel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Dumako naman tayo sa Bontoc. 6 na liblib na barangay sa Mountain Province, benepisyaryo ng Free Wi-Fi for All program ng DICT Cordillera. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. 6 asulinak nga barangays ti Mountain Province benepisyaryo iti Free Wi-Fi for All program ti Department of Information and Communications Technology wenno DICT Cordillera Administrative Region. Dagiti barangay ang naikan iti libre a Wi-Fi internet connectivity ket tisaklit sa Danga, Saliok na Tonin, Laylaya Besao, Bunot, Paracelis, Lingoy Barlig ken Kapinitan Sabangan. Sigon iti DICT CAR ti Free Wi-Fi for All program ket paset ti misyon ti ahensya amang danon ken mangikonektar kadagiti geographically isolated and disadvantaged areas wenno GIDAS ken tapno amin ket makipartisipar iti digital economy. Inbaga ni DICT CAR Regional Director Reynaldo C. tarigagay iti DICT nga amin kuma ket karaman iti digital transformation babaan iti panangipaaydat internet connectivity ken promosyon ti digital inclusivity kadagiti sulinag a komunidad. Inyab kasmet the Governor Bonifacio Lacwasan Jr. ken Vice Governor Francis Tauli adakkel ti maitulong ti internet connectivity iti edukasyon ken kabuklan a panagduras ti probinsya. Narpos na DZRA Bontoc, Donna Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Tabuk. Isang grupo ng young farmers sa lungsod ng Tabuk naging bahagi ng internship program ng Agricultural Training Institute sa Taiwan. Si Renzi Roaquin sa detalye. Maramang as asistaran iti Department of Agriculture Agricultural Training Institute wano DAATI dagiti Filipino young farmers ti syudad nga Tabuk para iti internship program sa Jai Taiwan.
Karaman dagiti kwalipikado para iti daytoy kas young farmers ket darenan omekas kan John Ray Pantulok manipod Barangay Kabarwan, Giovanni Tabu, Barangay Bulanaw, at Giovanni Adato kan Nelly Magadang manipod iti Barangay Nambokayan. Imbaga ni 4-H Club Coordinator iti Office of the City Agricultural Services Noribel Salibad, dagiti agtutubo kan 4-H Club members ket voluntaryumot nga nagkunang kayatda nga makipasat iti nasaw nga programa sa Jay Taiwan. Astapay nga naipasada mo ti qualifying exam nga iti ofcas kan DAATI. Pasat ti proseso kung napay di sa libad iti interview tapno ma-validate mo lang dagiti requirements ken ipakamo dagiti guidelines may pagap iti nasaw nga programa. May finalize amin para ka dagiti beneficiary iti programa manipod DAATI na iti bulan iti Marso agda mga tawen. Manipod DZRK Tabuk City, Ren Sirawakin ang ipagpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi. Yan ang ulat mula Tabuk. Dumako naman tayo sa Lucena. Regular manning and quarantine checkpoint sa Antipolo City laban sa ASF at bird flu nagpapatuloy. Ang detalye ng balitang ito mula kay Joshua Miguel Suarez. Nagpapatuloy ang regular manning and quarantine checkpoints sa Antipolo City para tiyaking ligtas ang livestock na ibinabiyahe ng traders papasok at palabas ng lungsod ayon sa opisyal na pahayag ng Antipolo City PIO. Ininspeksyon ng City Veterinary Office kamakailan sa Sitio Kabading ang bawat livestock na pumapasok at lumalabas ng lungsod upang siguraduhing walang dalang sakit ang mga ito gaya ng African Swine Fever o ASF at bird flu. Ilan sa mga dokumentong hinahanap ng City Vet sa traders ang flu-free certification at African Swine Fever-free certification na pareho namang mula sa Bureau of Animal Industry ng Department of Agriculture. Idinagdag pa ng pamahalaang lungsod na kamakailan ay nagsagawa na rin ng LGU ng livestock monitoring sa San Isidro at St. Joseph. Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Joshua. Yan ang ulat mula Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Pamunuan ng Puerto Princesa Underground River o PPUR humingi na ng tulong sa pamahalaang lungsod at pribadong sektor sa rehabilitasyon ng nasabing parke. Ang detalye ng balitang ito mula kay Goody Sarsagat. Inyamin din ni Puerto Princesa Underground River o PPUR Manager Elizabeth Maclang nga kaministera na ang tabang ang gobyerno ig pribadong sektor sa restoration ag rehabilitation ng pamosong parke tinged sa mabawal nga distrosong dara ang bagyong Odette. Makuna mag-aabot sa 6.9 karibong hektarya ang narangga ang bagyong Dato nga kaministeran nga maayos din nga kagi para mabalik ang berding katinluan ni Dia. Makun pa ni Maclang mag-aabot sa sobra 300 million pesos ang kaministeran digi animan katabi ng Civil Foundation sa sangguniang panlusod nga gapaabot itabang alin sa gobyerno. Ikunday ng opisyal nga kung sasarigan lamang ang 10% nga parte alin sa kita ang PPUR sa kada taon, duro buhay pa nga timpo ang ilaten bago mabalik ang mandadurang punong kahoy ang mga ayop sa pamosong parke. Kung tulad dato ay baka madayon din ang madura at ang mga inipatang mga ayop kahoy sa mga timpong Dia. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Goody. Yan ang ulat mula Palawan at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Pagiging konkreto ng Farm to Market Road sa bayan ng Gandara, lalawigan ng Samar, sinimulan na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette
Pretencio. Ginti kanganan konstruksyon san pagkonkreto san Farm to Market Road o FMR sa Barangay Santo Niño, pakadto Barangay Herali sa munisipyo san Gandara, lalawigan san Samar, sumala san Department of Public Works and Highways, Samar 1st District Engineering Office. Ang proyekto may adasan revised contract amount nga 10.82 million pesos nga ginpondohan sa ilarom sa General Appropriations Act o GAA FY 2023. Ang struktura may kahilaba nga 165 meters o 5 meters nga kahilapad sa Portland Cement Concrete Pavement o PCCP. Ungay pa sa scope of work ang 140 meter length shouldering nga may 1 meter nga kahilapad nga instalasyon sa pipe culvert. Ginkokonekta sa FMR ang mga agricultural areas sa mga merkado para sa mas madali nga transportasyon sa produkto sa mga parauma nga nagreresulta sa mas maupay nga presyo nga mas dako nga market sa era produkto. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula Kalbayog at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. PDRRMO, Surigao del Sur, patuloy ang monitoring sa mga posibleng maidudulot na resulta ng low pressure area sa buong probinsya. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Padayon karon ang monitoring sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Surigao del Sur sa mga posibleng matulol nga resulta sa mga pag-ulan nga nasinati ning probinsya tungod sa low pressure area sugad pa ning miagi mga adlaw. Sa pagkikinabi sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutyag ni Alex Arana, ang PDRRM officer ng probinsya, nga ilan ang gi-monitor ang ilang mga counterpart sa mga munisipyo aron masayran kung unsa ang ilang mga gipatuman nga precautionary measures sa ilang mga lugar. Hinoon dili matud pa ang mabalaka tungod kay dili kay kusog ang mga pambudak sa ulan dinhi sa probinsya. Gani wala matud pa kini nahilakip sa mga lugar nga napailawom sa orange rainfall warning sa Pag-asa. Samtang gidugang ni Arana nga doon na mga munisipyo ug syudad ng probinsya nga nagpagawas na og komanduan alang sa no sailing policy o no beach activities. Gipahayag ni ini nga tumong sa mong kamanduan aron mahilikay sa kadaot ang publiko labi na kadtong mga mangingisda nga mopugo sa pagbiyahe sa dagat. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo. Mga proyektong pangkaunlaran sa Luok, Sulu, puspusan ng ipinatutupad. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Piupuspos bihon ng pagpapanaw si mga project halka sambuhan ng municipality sina Luok kay Karwa District, sina Binaybayan, si Lupa Sug at Awas Sulu. Bangdulon ka na bakas Congressman Munir Arbison, kawal 1% na inabot sin Farm to Market Road project ka nasabot pasisil. Basi-basiray sabihan, inapaghinang sina Luok Business Center, Mans Beach, pagbutang sin ilaw, iban electrification project, iban gamayan ini, palawakon pa, sampay pamapang daig luwal, biyana sin Omar, Kalinggalan Kaluwang, Panamaw, iban sin Panglima, Estino. Salta, naus na isabihan, hinang Imbago Hospital, amin na plano ini convert bilang habok leprosarium, iban sin Ana Bay Hotel, amin ukawon na, hadumatong bulan February. Dahil ha RP Holo, ini Fatma Diligino para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.